Hi ma'am, I'm Ilmar Kate Piquinto and I'm the third reporter for this topic, other ways of coping. Other ways of coping. As we are showered with pressure in our daily confrontation with life, we are challenged and motivated to resolve these issues in several manners. As we resist, we choose to either fight or fly. It is a matter of deciding as to how the same can be faced. Now, facing these stressors does not mean similar measures. Each issue requires different ways or approach. Indeed, the nature of the problem or issue becomes a matter of significance and scrutiny. So, dito naman po, yung other ways of coping daw, yun yung that's talking about how we deal with the pressures and challenges that come up in our lives. It's like saying, when we face problems, we have two main ways of dealing with them. We either confront them head on, fight, or try to avoid or escape from them fly. Depende sa bawat problema kung paano natin ito haharapin. Hindi lahat ng problema pare-pareho na ang solusyon. So, understanding the nature of each problem is pretty important when figuring out how to handle it. There are three effective approaches which can be considered as efficient ways to confront stressors. These include the following reactions depending on the nature of one's current reality or predicament. A. Aggressive reaction. This is a response to a certain stimulus in a harmful or unpleasant manner. The act has the intent of the hurting or causing pain onto something or someone else. This is performed to replicate or even avenge the given provocative action. It can be verbal or through the use of words or non-verbal through assault on a person or his possession. This is exemplified by punching a wall, kicking a chair, or even slapping a person on the face. Dito naman po sa aggressive reaction, ito ay tungkol sa pag-aksyon ng nakakasakit o nakakadismaya bilang tugon sa isang bagay na nakakapagpagalit sa'yo. Parang kapag may gumawa ng bagay na ikaw ay nasaktan o nainis, at ang iyong reaksyon ay magpahirap o magbigay ng sakit sa kanila o sa isang bagay. This reaction might be using words to hurt someone, or it could be physical, like hitting a wall, kicking a chair, or even slapping someone's face. Yung types po ng aggressive reaction is, number one, displays aggression. Is directing the aggressive act towards another person or to the objects that are causing the stress or maybe the cause of frustration. Dito naman po is ito ay nangangahulugang kapag may isang tao nagpapakita ng agresibong kilos, maaring ito ay pinapabaling sa isa pang tao o sa mga bagay na sanhi ng stress o frustration nila. Sa madaling salita, ang aggression ay maaaring ipakita sa mga tao o bagay depende sa anong napapadama ng emosyon na ito. Sa number 2 naman, scapegoating is an aggressive behavior when one blames another person or object for his failures or fault. Dito naman po is ito ay isang agresibong ugali kung saan sinisisi ang isang tao ang ibang tao o bagay para sa kanyang mga pagkakamali o kapalpakan. Yung example nga po doon sa pointing an accusing finger at an innocent classmate is an example of this aggressive behavior, unfairly attributing blame to them. Number 3, free-floating anger is an aggressive response which is prolonged as a sign of extreme anger. Dito naman po, ito yung sobrang galit na reaksyon ng isang tao na tumatagal ng matagal. Halimbawa, yung palaging nagiging sobrang emosyonal at galit tuwing naalala ang isang dating problema. Parang hindi naubos yung galit at emosyon na nararamdaman nila doon. Number 4, suicide is an aggressive response which is self-destructive as a result of hatred
for oneself or to another which resulted to extreme frustration. It is an aggression that is directed to the self. So dito naman po is, ang suicide ay isang agresibong tugon na nagdudulot ng pagsasarili dahil sa galit sa sarili o sa iba na nagdulot ng sobrang frustration. Ito ay isang uri ng aggression na nakatuon sa sarili. Ito po yung ang example po nito is yung parang like pinagalitan ka ganon. Yung pinagalitan ka ng buong pamilya mo tapos syempre yung frustration nandiyan sa nasa loob mo. Kumbaga parang yung isasarili mo na lang siya, papasok ka sa kwarto, magsasarili ka, yung sasarilihin mo yung kumbaga yung parang frustration na yun. Yun yung example ng suicide. Hindi naman yung pagkapatiwakal po. B. Ito susunod na tayo sa part B ng susunod sa aggressive reaction po. B. Withdrawal reaction. This response to stress involves the use of defense mechanism which subsequently protects the ego or the self from further pain usually caused by those significant people surrounding an individual. Defense mechanisms are unconscious responses developed by Simon Freud through the theory of psychoanalysis, which is aimed to reduce one's anxiety caused by life pressures and inevitable stressors. It protects the individual from psychological pain. Kita ba? Dito naman po, ang withdrawal reaction ay isang reaction sa stress na kinakasangkutan ng paggamit ng defense mechanisms na nagbibigay ng proteksyon sa ego o sa sarili mula sa karagdagang sakit na madalas ay mula sa mahalagang tao sa paligid ng isang individual. Ang defense mechanism ay mga sinasadyang tugon na binuo ni Simon Freud sa pamamagitan ng teorya ng psychoanalysis na layuning bawasan ang pagkabahala ng isang tao dulot ng mga presyon ng buhay at mga stressor na hindi maiiwasan. Ito ay nagbibigay proteksyon sa individual mula sa sakit na dulot ng kanyang kaisipan. Ito naman po yung bali may such defenses are the following. May part pa rin po yung withdrawal reaction. Number 1, denial. Refusing to accept an external reality to protect the self. An unconscious ways to resolve emotional conflict. Denial. Denial is when someone refuses to acknowledge or accept something happening in the outside world as a way to shield themselves. Example po is someone might say they are unaware of what's happening, even though they actually are. Yung sinabi nga pong example dito, like yung may nag-away yung parents mo. Yung parang maging wawalang kibuka na lang na yung sabi mo sa sarili mo na hindi ka aware na nangyayari yun. Kahit naman na totoong nangyayari talaga. Number 2, displacement. Shifting one aggression towards something or someone that is a lot weaker and uncompromising. Dito naman po sa displacement, ito ay tumutukoy sa paglipat ng galit sa isang tao patungo sa isang bagay o tao na mas mahina at hindi kayang makipaglaban. Ito ay paraan ng pagpapahayag ng galit pero ang target ay isang mahina o walang depensa. Ang example po dito is yung eating a helpless dog. Ito nga po yung sinasaktan mo yung walang laban sa'yo. 'Di ba galit ka? Yung parang napagbuntungan mo sa aso yung galit mo kaya hinampas mo siya. Pero grabe naman yun. Number 3, intellectualization. Use of reasoning to effectively avoid confrontation with an emotional stress, thereby protecting the self. Dito naman po is
Sa ng intellectualization, dito po yung this refers to implying logical thinking or rationality as a way to sidestep or manage emotional stress, ultimately shielding oneself from potential confrontation or distress. Ito ay pagsasalarawan ng sakit ng yung halimbawa po ay pagsasalarawan ng sakit ng asawa po sa pamamagitan ng paggamit ng magandang terms na hindi po makakasakit sa kanyang damdamin. Yung example po dito, ito nga, ito yung gagamitan mo ng parang logical reasoning. Yung gagamit ka ng magagandang terms para hindi yung sakit ng asawa mo hindi makasakit sa damdamin niya. Yung kumbaga para po may malalang sakit na yung asawa niya. Siyempre, kailangan naman pong sabihin niyo agad kung ano yung sakit niya. E di masasaktan po agad damdamin niya. Dapat po yung gagawin niyo is gamitan niyo ng positive intellectualization para hindi masaktan yung damdamin niya. Number 4 is rationalization. Providing a logical justification for a decision made for an act earlier performed to make an excuse for a mistake or erratic decision done thereby by preventing ridicule from others. Dito naman po is rationalization is when someone gives a reasonable explanation or justification for a decision or action they taken, open to excuse a mistake or an unusual choice. Ginawa ito upang maiwasan ang pagtawa o pangungutya ng ibang tao. Halimbawa, you're saying na you're relieved na nakipag-break up ka na sa boyfriend mo. Yung example po sa PPT namin. Your boyfriend, due to his bad breath, is, yan po yung, parang, yun yung way ng rationalization the breakup. Giving a seemingly logical reasoning to cover up the real motives or feelings. Yung yung nakipag-break siya dahil nga ang sinabi niya mabaki hininga ng jowa niya, pero ang totoo para maitago yung totoong motibo niya or feelings niya sa pakikipag-break niya. Yeah. Number 5, reaction formation. A defense mechanism in which unacceptable emotions are being replaced by its opposite to prevent rejection from others. Dito naman po, ang reaction formation ay isang uri ng depensa kung saan hindi tanggap ng damdamin ay pinapalitan ng kabaliktaran nito upang maiwasan ng pagtanggi ng ibang tao. Example po dito is someone might deeply embrace the teachings of their religion to mask or conceal their worldly desire, like an addiction to pornography. Ito yung yung parang pinapakita niya na banal siya, na nakakapagsimba siya, ina-embrace niya yung teaching ng religion nila, para mapagtakpan niya yung addiction niya sa panonood ng ganun po. Bali, number 6, projection. Attributing one's fault or negative emotion onto others to express the sentiment through not recognizing it. Dito naman po is, yung projection is, ang projection ay paglalagay ng sariling pagkakamali o negatibong emosyon sa iba nang hindi nakikilala ang damdamin ng iyon sa sarili. Halimbawa, ito ay pagpapahayag na sinabi ng mga kaklase mo sinabi mo na yung mga klase mo hindi ka gusto. Pero, yung sa sarili mo, yung ikaw mismo, yung hindi may gusto sa kanila. Yun yung example ng projection. Number 7, regression. In the Page of Hearts, we use an imagined time machine to revert to a more pleasant past where we are more safe and secure.
Dito naman yung ang regression ay kapag tayo bumabalik sa isang mas magaan at ligtas na nakaraan na kapag tayo ay nasasaktan. Parang gumagamit tayo ng inventong time machine. Parang bumalik ang sa mga masasayang alaala. Halimbawa, ang pagyakap at pakikipag-usap sa iyong laruan nung taglay mo pa noong nasa elementarya ka pa ay isang halimbawa ng regression. Dito po yung gumagawa ka ng invented time machine para yung kumbaga yung matakasan mo yung mga problema mo o yung stress mo dito sa reality. Gumagawa kang invented machine para mapasaya mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pagbalik sa past. Yung masasayang alaala mo nung past. Number 8 naman is repression or suppression. Defense mechanism where one pushes the unwanted thoughts onto the unconscious which, however, may manifest in the future unknowingly. Dito naman po ang repression o suppression ay mga defense mechanism kung saan itinutulak ng isang tao ang hindi nais na mga iniisip sa hindi malay na bahagi ng kanilang isipan. Ngunit maaaring lumitaw ito sa hinaharap na hindi nila namamalayan. Halimbawa, ay tungkol sa pagsumpa upang maghiganti sa isang di nakakabuluhang buhay sa hinaharap ay maaaring isang halimbawa ng repressed na galit o frustration na lumitaw ng hindi sinasadya dahil sa pagka-repress ng mga damdaming iyon sa hinaharap. 9. Sublimation. Refocusing or rechanneling one's energy to something more acceptable and productive. Dito naman po is, ang sublimation ay isang proseso ng paglipat o pagdaraos ng enerhiya ng isang tao patungo sa isang bagay na mas tinatanggap at produktibo. Halimbawa, ang paglalaro ng basketball ng may intensyon upang pakawalan ng galit ay isang uri ng sublimation. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang emosyonal na enerhiya ay naibabaling sa isang aktibidad na maaaring maging marusog at makabuluhan kaysa sa mapanganib na paraan ng pagpapahayag ng galit. Dito mo yung ma-express mo talaga, yung sa example na to, ma-express mo yung galit mo sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. Parang dun mo na lang ibabaling yung galit mo sa paglalaro ng basketball hanggang sa mawala po. Number 10, fantasy. Utilizing imagination as a way to escape from life's real problem and stress. In here, one imagines that he is success in all his desire, which somehow is a form of self-help but may prove to be very negative if one starts to live in his world or fantasy. Dito naman is ang fantasy ay paggamit ng imahinasyon bilang paraan upang takasan ng mga tunay na problema at stress sa buhay. Dito, iniisip ng tao na siya ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang nais sa ilang paraan ay isang uri ng pagtulong sa sarili, ngunit maaaring maging napakasamang ugali kung magsisimula na siyang mabuhay sa kanyang mundo ng fantasy. Ang pakiramdam na ikaw ay nagmamaneho sa sarili mong sasakyan ng luho na may sariling tsuper habang nasa pampublikang sasakyan ay isang uri ng fantasy. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang tao ay bumabalik sa isang imahe o sitwasyon na pinapangarap niyang maranasan. Subalit, ang kasulukuyang realidad, hindi ito totoo. Kahit na ito ay maaaring maging paraan ng self-help, kung masyado nang nagiging dominant ang fantasy sa buhay ng isang tao, maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa kanyang relasyon sa totoong mundo at sa kanyang sarili. Ito nga po yung yung tunatakasan natin reality para makapunta sa fantasy. Ito po yung parang dito mo iniisip na mayaman ka, maganda buhay mo, yung parang yung hindi ka na nahihirap dito sa reality. Dito ka pupunta para takasan yung mga problema mo, stress mo dito sa buhay.
dito sa reality mo. Letter C, compromise reaction. A strategy to resolve an emotional stressor by devising ways to achieve a better state for both parties involved. It may possibly lead to acceptance that may result to peaceful coexistence. Ang layunin ng compromise reaction ay ang maubot ang pagtanggap at lumikha ng mas maayos na relasyon o sitwasyon na magbubunga ng isang kalagayan ng mapayapang pakikipagsamahan. Ito ay pagsasakripisyo o pag-aayos upang makahanap ng solusyon na magbibigay satisfy sa parehong panig na nagbawas ng emotional na tensyon at nagtataguyod pag-uunawa at kooperasyon sa pagitan ng mga individual o grupo. The role of self-esteem in coping. An individual confronted with loads of stressors and pressures becomes weak inside and out. Without support, he or she will definitely experience emotional difficulties and neglect. Hence, it becomes a necessity to enhance the individual's self-esteem and self-worth to arm him or her with the ability to efficiently confront daily woes. Popular wisdom holds that self-esteem is the key to practically all positive outcomes in life according to Wheaton 2009. Its impact is on the emotional sphere and is directly related to greater happiness. Sa isang individual na hinarap ng maraming stress at pressure, ang isang tao ay nagiging mahina, mapalabas man o mapaloob. Kung wala siyang suporta na sa pagharap niya sa mga stress or pressure, maari niyang magawa sa sarili na maari niyang maabuso yung sarili niya. Kaya naging mahalaga na palakasin ang pagpapahalaga at tiwala sa sarili ng individual upang bigyan siya ng kakayahan na harapin na maayos ang araw-araw na mga problema. Ang karaniwang paniniwala ay nagsasabi na ang self-esteem ang susi sa halos lahat ng positibong resulta sa buhay, ayon kay Wheaton 2009. Ang epekto nito ay sa emotional sphere at direkto itong kaugnay sa mas malaking kaligayahan. Ito raw po yung parang yung role po kasi ng self-esteem sa coping parang need natin ng taga-suporta para maharap po natin yung mga problema natin at pressure. Kasi po, pag mag-isa talaga tayo is, maaari natin ding maubuso natin sarili natin na, di ba minsan po yung mga stress po sa buhay sinasaktan po yung sarili nila, or basta po yung pang-aabuso din sa sarili na kayang gawin ng isang tao sa sarili nila dahil stress sila or depressed or sa pressure lang din po sa buhay. Self-esteem in one's overall regard of the self and its worth. It is an evaluation of one's abilities, characteristics, traits, and other unique qualities. Understanding and appreciation of the self leads to a higher degree of confidence to the individual. Believing in oneself leads to greater confidence and higher ability to cope with stressors. Self-esteem equips one to confront efficiently the pressing realities of life. It allows one to develop a hardy personality that can withstand the greatest pressure in one's life. Hence, if an individual is able to enhance self-regard, then it is highly feasible that whatever comes along, whether these are extreme difficulties or the usual woes of daily living, the individual can efficiently handle its effects. A strong identity can endure the impact of the harsh realities of life and come out triumphant with higher level of maturity, ready to face the next stages of this journey called life. Dito naman po is, ang self-esteem ay ang pangkalahatang tingin ng isang tao sa sarili at sa halaga nito. Ito ay
pagtatasa ng kakayahan, katangian at iba pang natatanging quality sa isang tao. Kapag naunawaan at pinapahalagan ng sarili, mas lumalakas ang kumpiyansa ng tao. Ang paniniwala sa sarili ay nagdadala ng mas mataas na kumpiyansa at kakayahan na harapin ang mga stressor. Ang matatag na pagkakilanlan ay kayang lampasan ng hirap ng buhay at lumabas na matagumpay at may mas mataas na antas ng kahusayan, handang harapin ang mga susunod na yugto ng buhay.